ka-Gianatics! Welcome na welcome kayo sa Sunday Spark Live. Ako ang inyong nag-iisang Gia Baco, handang-handa na para pasiglahin ang inyong tanghalian ngayong linggo. Alam kong kakatapos lang ninyong magsimba o kaya naman ay nagpapahinga pa sa inyong mga tahanan. Kaya naman narito kami para maghatid ng saya, kulitan at kaalaman. Ngayong araw, meron tayong napakagandang topic na siguradong kapupulutan ninyo ng araw. Mga paraan para mapabuti ang kalidad ng ating pagkain at ang pagkain ng masustansyang pagkain araw-araw. Sino ba naman ang ayaw maging malusog at masigla, di ba? Kaya naman, tutok na at makinig sa ating mga eksperto at mga tips na ibabahagi nila ngayong tanghalian. Yes naman! At dahil Sunday Spark Live tayo, gusto namin marinig ang inyong mga opinyon at saloobin. Gamitin na ang hashtag na hashtag SSLMyFuntanghalian para makita namin ang inyong mga comments, reactions at tanong. Sali na sa usapan at ipakita ang inyong suporta dahil ang Sunday Spark Live ang tanghalian ninyong punong-puno ng fun, good vibes at impormasyon. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Simulan na natin ang masayang programa! Nagbabalik po ang Sunday Spark Live! At ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga paraan para mapabuti ang kalidad ng pagkain at pagkain ng masustansyang pagkain araw-araw. Ang unang hakbang upang mapabuti ang kalidad ng pagkain ay ang pagpaplano ng mga pagkain. Ang pagpaplano ng mga pagkain ay nakakatulong upang matiyak na mayroon kang malusog na pagkain at merienda na magagamit. Kapag nagpaplano ng mga pagkain, isaalang-alang ang iyong mga pangangailangan sa nutrisyon, piliin ang iba't ibang masustansyang pagkain mula sa lahat ng mga grupo ng pagkain. Ang pagpaplano ay nagbibigay daan upang makapaghanda ng maaga at nagpapababa ng tendensya na kumain ng hindi masustansyang pagkain kapag nagugutom. Sa pamamagitan ng pagpaplano, nakukontrol mo ang iyong kinakain at mas madaling manatili sa isang masustansyang dieta. Magbabalik po ang Sunday Spark Live! Magbabalik po ang Sunday Spark Live! Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating topic na mga paraan para mapabuti ang kalidad ng pagkain at pagkain ng masustansyang pagkain araw-araw. Ang ikalawang paraan ay ang pagbabasa ng mga label ng nutrisyon sa mga pagkain. Ang mga label ng nutrisyon ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa nutritional content ng isang produkto tulad ng calories, fat, protein, carbohydrates, at vitamins. Mahalaga rin tingnan ang listahan ng mga ingredients upang maiwasan ang pagkain na may mataas na processed ingredients, added sugars, at unhealthy fats. Ang pag-unawa sa mga label ay nagbibigay daan sa inyo na gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian sa pagkain at maiwasan ang mga hindi malusog na produkto. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-unawa sa label ng nutrisyon, mas nagiging informed ka sa iyong kinakain. Yes! Magbabalik po ang Sunday Spark Live! Nagbabalik po ang Sunday Spark Live! Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating topic na mga paraan para mapabuti ang kalidad ng pagkain at pagkain ng masustansyang pagkain araw-araw. Ang ikatlong paraan ay ang pagluluto ng pagkain sa bahay. Ang pagluluto ng pagkain sa bahay ay nagbibigay sa iyo ng higit na kontrol sa mga sangkap at takinang bahagi. Maaari kang pumili ng mga sariwa at masusustansyang sangkap. Iwasan ang mga idagdag na preservatives at additives at kontrolin ang dami ng asin, asukal at taba. Ang pagluluto sa bahay ay maaaring maging isang masayang at nakakapagpasiglang karanasan na nagpapahintulot sa iyo na mag-eksperimento sa iba't ibang mga recipe at flavors. Bukod pa rito, mas nakakatipid ka rin sa pagluluto sa bahay kumpara sa pagkain sa labas. Magbabalik po ang Sunday Spark Live! Nagbabalik
Nagbabalik po ang Sunday Spark Live. Nagpapatuloy pa din po tayo sa ating topic na mga paraan para mapabuti ang kalidad ng pagkain at pagkain ng masustansyang pagkain araw-araw. Ang ikaapat na paraan ay ang pag-inom ng maraming tubig araw-araw. Ang tubig ay mahalaga para sa maraming mga pag-andar ng katawan. Kabilang ang patunaw, pagsisipsip ng nutrients at pagkontrol ng temperatura ng katawan. Ang pag-inom ng tubig ay nakakatulong din na maiwasan ang pag-aalis ng tubig na maaaring maging sanhi ng pagkapagod, sakit ng ulo at pagkakamayamutin. Layunin na uminom ng hindi bababa sa 8 baso ng tubig bawat araw at magdala ng tubig saan ka man pumunta. Sa pamamagitan ng pagiging hydrated, sinusuportahan mo ang iyong pangkalahatang kalusugan at kagalingan! Mga ka-Gianatics at muli sa inyong lahat na nanonood at nakisaya sa ating Sunday Spark Live. Maraming salamat! Ako po si Gia Baco at lubos akong nagpapalasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Sana ay marami kayong natutunan at na-apply mula sa ating talakayan ngayong araw tungkol sa mga paraan para mapabuti ang kalidad ng ating pagkain at ang pagkain ng masustansyang pagkain araw-araw. Tandaan natin ang kalusugan ay kayamanan. Bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag kalimutan na i-share ang inyong mga opinyon at saloobin gamit ang ating hashtag na hashtag SSL MyFunanghalian. Ipakita niyo sa buong mundo kung gaano kasaya at kapaki-pakinabang ang inyong tanghalian kasama ang Sunday Spark Live. Sa muli nating pagkikita sa susunod na linggo, asahan ninyo ang mas maraming fun, mas maraming good vibes, at mas maraming kaalaman, maraming ibabahagi. Kaya stay tuned at mag-ingat kayong lahat mula sa buong team ng Sunday Spark Live. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Paalam! Excited ka na ba? Dahil pati ako, excited na! Abangan ang malaking pasabog sa Sunday Spark Live ngayong March 1!